Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mga Waalaikumsalam kapatid, warahmatullahi wabarakatuh. mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga ang pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinakamawain at pinakamahabagin. Tayo ay magpupugay sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa mga taong sumusunod at susunod sa kanyang yapak hanggang sa araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, tunay nga ang kung sino ang sa atin ang binigyan ng gabay ng Allah ay walang makapaghiwalay sa kanya o walang liligaw sa kanya, at kung sino ang kanyang nawalan ng gabay ay walang makapagagabay sa kanya kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, na tayo ay nasa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, at tayo nga ay nasa 25th day, night na ng huling gabi. Alhamdulillah, naabot natin ang gabing ito sa gabay ng Allah. Tayo ay, alam kong tayo ay nandun ang ating mga pagod sa lahat ng pag-iibada natin. Alhamdulillah, tayo ay nandito pa rin. Kumbaga, kung tayo ay nasa marathon, ay nasa huling na tayong stretch. Malapit na tayo sa finish line. Ganun pa man, alhamdulillah, at tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong lecture. At hindi ko na patatagalin sa kahit anumang pagtitibon, at ay ang pinakamainam ay ang pagbabasa ng banal na Quran. Kaya tinatawagan ko po ang ating mahal na kapatid upang magbasa ng banal na Quran, si Brother Abdurrahman Lucero. Tinatawagan kita para magbasa ng Fadal Maskura. Tafadal wa Maskura. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. MashaAllah, Tabarakallah. Napakagandang pagbasa ng ating kapatid na si Abdurrahman Lucero. May biyaya ka ng Allah sa iyong pagbasa at gantimpalaan sa iyong mga ninanais. Alhamdulillah, Tabarakallah. Wini-welcome ko po sa pag-uumpisa ng ating lecture sa ngayong gabi. Wini-welcome ko po ang mga brothers at sister na dumalo sa tipong ito, at naway gantimpalaan kayo sa inyong oras na binigay para may sa katuparan ang gaganapin nating lecture, inshallah. At upang sa pagpapatuloy ng ating lecture, ng ating programa, ay nais kong tawagan ng ating bigyang daan ng ating kapatid, ang presidente ng UBK na si Bro Nasser Aleta, upang magbigay ng kaunting panayam o
pag-welcome sa ating mga brother tungkol sa Ramadan series lecture na ito. Fadal, aking kapatid, Bro Nasser, President Nasser Aleta. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunting reminders lang mga kapatid sa pananampalataya. Maikling paliwanag sa tungkol sa hadith na kaugnay sa huling 10 araw ng Ramadan, ang hadith na 13. La yu'minu ahadukum hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. So ang kahulugan nito mga kapatid, sa kahulugan nito ay hindi ganap na nananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya mahalin at naisin para sa kanyang kapatid na anumang minamahal at ninanais niya para sa kanyang sarili. Mga kapatid, ang hadith na ito ay nagtuturo na ang tunay na iman ay hindi lamang sa salita o paniniwala sa puso. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Ang isang tunay na Muslim ay hindi makasarili. Sa halip na ninanais niya ang kabutihan para sa kanyang kapatid tulad ng ninanais niya para sa kanyang sarili, sa kabutihan, tagumpay at gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tao, mayroon tayong tinatawag na hawa, yung sariling pagnanasa, ang mga gabay na gusto nating unahin para sa sarili. Ngunit ang isang tunay na Muslim ay kinukontrol niya ang kanyang sarili upang sundin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo na sa ngayon, panahon ng Ramadan, at lalo na sa huling 10 gabi ng Ramadan ay sinasanay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno, nalinisin ang ating puso at kontrolin ang ating sarili, hindi lamang sa pagkain at inumin, kundi pati sa ating sarili, mga galit at pagkikitungo sa iba. Ito rin ang panahon upang palakasin ang pagmamahal sa kapwa Muslim, magpatawad, gumawa ng mabuting gawain, nawa gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga may matiisin na puso at tunay na nananampalataya. Ang tunay na tagumpay at gabay ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa ating magandang mensahe para sa atin ating mahal na presidente ng UBK, Union of Balik Islam sa Kuwait, sa kanyang napakagandang pagbabahagi tungkol sa hadith. Mashallah, tabarak rahman. At sa pagpapatuloy ng ating programa, tayo ay dadako na patuloy pa rin sa ating yung pagpapatuloy sa kahalagahan ng 10 gabi o 10 araw na lalalabi sa buwan ng Ramadan. Inshallah. Ngayon po ay nasa 25th day na tayo, at night na tayo ng gabi. Huling gabi ng buwan ng Ramadan. So, ang ating sa pagpapatuloy nito, ang ating kapatid na magbabahagi o magle-lecture ay siya ay nagbalik Islam noong 2003. Hindi ayun ang pagkakaiba niya dahil mostly sa atin ay nagbalik Islam sa Kuwait. Ngunit siya ay ang ating kapatid na ito ay nagbalik Islam siya noong 2003 sa Manila, inshallah. So, nabiyayaan na makapunta sa bansang Kuwait at ito doon niya pinagpatuloy ang pag-aaral. Siya ay nakapag-aaral din sa IPC at KPCC at hanggang ngayon ay patuloy pa rin nag-aaral. Siya ay nagtatrabaho sa Radio Filipino Kuwait Service
Radio Kuwait, Philippine Service, Radio Service, alhamdulillah. At siya ay ngayon ay kasalukuyan ding officers, isa sa mga opisyal ng Union of Balik Islam sa Kuwait. Siya ay walang iba, ang ating magiting na kapatid na si ang ating Vice President Bro Amin Baltasar. Falyatafadal mashkura. Subhanakallahumma wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa ating mga kapatid, mga brothers and sisters. Ngayong gabi ay nandito sa ating live sa ating Zoom ay inshallah ay lahat po kayo ay nasa mabubuting kalagayan. Ganon din ang ating mga ustad at mga daya ng IPC inshallah. At ganon din ay binabati ko rin ang ating mga kasamaan dito sa UBK. Inshallah ay lahat kayo ay nasa mabuti. At bago po ako simulan sa ating nais kong ibahagi sa gabing ito, ito ay patungkol po lamang sa ating napapanahon pa rin na huling 10 araw ng Ramadan. Ngunit ang nais ko lang po ditong ibahagi ay bigyang diin yung natitirang ilang araw dito sa ating buwan ng Ramadan. Unang-una, hindi naman lingid sa atin na ilang araw na lang ay matatapos na ang buwan ng Ramadan. Ngayon ay nasa ika-25 na tayo ng Ramadan. Pero ngayon pa rin ay nais ko pa rin magbigay ng isang pagmumuni-muni sa ating lahat na itong panahon na ito ay kumbaga masasabi natin na ang Ramadan ay unti-unti na siyang namamaalam o nasa stage na siya na nagpapaalam ang Ramadan na ito. Ngunit dalawa ang pwede nating maramdaman dito sa ganitong pagkakataon. Unang-una, yung mga bawat isa sa atin ay alam natin na nagsusumikap sa buwan na ito dahil alam natin ang kapalit na biyaya meron dito. At pangalawa naman isa yung mga kapatid natin na yung nandoon sa panahon na nagsasagawa ng pagpapasting o pagsusunod sa mga bagay-bagay na nararapat dito sa ating Ramadan ay makikita natin kung meron bang magandang epekto sa atin. Unang-una, binabati ko po lahat ng ating mga kapatid dito, mga brothers and sisters na yung sa pagsusumikap nila ay nararamdaman nila yung essence ng Ramadan. Kumbaga, andun yung magaan yung pakiramdam natin, andun yung nagsisikap tayo magsaliksik ng kaalaman, at yung mga bagay na pagsasagawa natin ng mga dasal, ng mga tarawih at ang qiyam sa panahon na ito, ay andun yung energy natin, no? Nararamdaman natin. Pati rin sa pagbabasa ng Quran, sa pagkikinig ng Quran, sa ng kahulugan ng Quran, itong mga ito ay nararamdaman natin. At sa isang bagay naman, doon naman sa ginagawa rin itong mga bagay na to, pero andun pa rin sila sa stage na nahihirapan. Alam naman natin na may mga brothers and sisters tayo na nahihirapan sa ganitong pagkakataon na yung kanilang mga bagay na naging gawi nung hindi pa Ramadan at ngayon ay inshallah masikap din nila na halimbawa meron tayong mga hindi magagandang gawi, hindi magagandang ugali at mga kumbaga naging tamad tayo ng mga nakalipas na mga buwan. So ayun yung dalawang bagay na
maganda, ang gusto ko ditong i-emphasis sa pagkakataon na ito dahil unang-una inaano natin dito yung sa huling mga araw na to, yung inaano natin yung taos-puso nating pagsisisi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sinisikap natin na damihan yung pag-istighfar natin, yung dhikr, para sa ganun ay mag-grow yung ating takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yung pagtaas ng takwa natin ay dyan din nakasalalay yung ating pananampalataya. The more na dinedevelop natin itong ating takwa, the rest ay sumusunod din. Kaya tulad din siya ng kaalaman. Ang kaalaman, pagka hindi tayo nag-aral, hindi rin to makakatulong sa ating pananampalataya. So kaya kumbaga sa atin, dito yung itong Ramadan na to ay hindi lang ito yung hindi yung physical lamang ang nagiging benefits natin. Although alhamdulillah, napakaganda ng opportunity na yung sarili natin ay nagpa-fasting. Pero isang bagay din yung ating spiritual. Yung tinatawag nila na spiritual detox, di ba? Para inaano rin natin yung ating sarili pangloob. Hindi lang yung physical natin, kundi pati spiritual. Ngayon, okay naman sa atin yung physical. Alam natin na tayo ay nagsusuhor sa bago magpajar at nag-iftar tayo sa oras ng Maghrib. So yung time na yun, alam natin ng mga benefits at alhamdulillah, inshallah, maganda rin yung mai-discuss natin inshallah sa susunod na mga pagkakataon. Pero ngayon ay ang gusto ko muna tutukan yung dito sa spiritual na bagay. Unang-una, bakit ba tayo nagkakaroon ng itong spiritual na bagay na ito, yung ating tinatawag na naps? Dito kasi kanina nabanggit ko na yung pagkakataon na nahihirapan tayong alisin yung mga bagay na nakagawian natin. Yung mga bagay na hindi natin nagagawa, halimbawa, gusto ini-invite tayo na mag-aral, pero hindi natin natutugunan. Ginagawa natin yung may dasal natin yung mga sala natin sa tamang oras, pero dinidelay natin. Yung mga ganitong bagay, may kinalaman to na, nung time na hindi pa Ramadan, andyan yung shaitan. Bumubulong yan sa atin. Lagi yang nandyan na bumubulong sa atin. Nagsisikap yan na bulungan tayo. Pero ngayong panahon ng Ramadan, dito natin matitest yung ating nafs. Kasi, kumbaga parang, alam na natin yung kalaban natin eh. Ang shaitan ay plain enemy natin. Pero, after nyan, mas worse na kalaban natin yung nafs natin. Unang-una, dito maganda tong pagkakataon din na may ilang araw pa tayo na iayos natin yung ating nafs para makontrol natin. Pagdating na, after na matapos ang Ramadan ay tuloy-tuloy na natin siyang mamanage. Kasi kagaya ng mga bagay na nagbibigay ng sa atin yung halimbawa, nahati kasi sa 3 ang nafs. Itong mga to ay makikita natin ito sa banal na Quran. Itong nafsul lawama, itong lawama na to na nafs na to ito yung nagiging malungkot tayo. Ito yung nagbibigay sa atin ng depression, anxiety. Ito yung bagay na yon. At yung isa naman ang pinakamabigat yung nafs al amara. So ito naman yung nagpupush na gawin natin yung bagay, mali man yan o tama, yan ang magbibigay sa atin ng hindi na natin naisip kung tama ba yun o mali ba yung gagawin natin. Yun yung isa. Tapos yung pangatlo, ito yung dapat natin pangalagaan. Yung nafs mutamainna. Ito yung dapat nating pangalagaan sa sarili natin dahil kung isipin natin yung dalawa magkasama. Tapos yung isa ay nag-isa lamang. So kailangan makontrol natin ito sa bagay na paano natin palalakasin itong isang nafs natin na to, yung mutamainna. Halimbawa, sa pag-aaral, sa habang nag-aaral tayo, matututo tayo sa pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng Quran. Ito yung mga bagay na makakatulong. Kasi medyo ang dating kasi nito is parang
psychological ano sa atin to sa ating mga kamusliman, na ito yung kadalasan na nagiging hadlang. So ngayon na nalaman na natin na ito yung nagiging hadlang natin, so inshallah at least magkakaroon na kayo ng idea kung bakit minsan ay tanggi tayo ng tanggi. Biro mo, ini-invite ka na sa kabutihan, ini-invite ka na sa magkaroon ng kaalaman, pero tumatanggi pa rin tayo. So yung ba ay dapat tanggihan? Kumbaga, yun na yung, ngayon, ma-justify na natin yung tatlong bagay na to. Tatlong bagay ng NAPS na to, na kung paano sila gumagana sa atin. Paano pa mga kapatid? Paano pag natapos na ang Ramadan? Ngayon, andyan na ang syaitan na magiging kakampi pa ng dalawang mong NAPS na nasa loob mo. So, paano na yun? Kung wala tayong baon, kung hindi tayo nagsikap nitong Ramadan, hindi tayo nag-aral, hindi tayo nagsaliksik ng kaalaman, hindi na natin siya, kumbaga, kaya mapapansin natin, may iba, imbis na ito yung sana itong Ramadan na to yung turning point natin upang magbago. Pero ang nagiging nangyayari minsan, after ng Ramadan, bumabalik tayo sa dati. So yun yung nice kong i-emphasis sa pagkakataon na ito, na yung ganun yung ano niya, ganun yung role ng ating NAPS. So ngayon, sa paghingi naman ng itong panahon na to, dumarating na tayo dito sa point na ito na yung lagi tayong mingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, mas marami pa ang ating pagkakataon na magdasal at magdikir, magdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. I-ano na natin, kumbaga parang i-full blast na natin yung pagkakataon hanggat kaya natin, hanggat meron tayong pagkakataon, may opportunity na gawin natin yung mga bagay na ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung paghingi natin ng kapatawaran. Kasi ito nga meron nga na na para bang magandang bagay na nabanggit yung kaparusahan versus dun sa tinatawag na pagpapatawad. So yung punishment is 117 times nabanggit sa Quran. Pero itong pagpapatawad, yung forgiveness ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nadoble. Naging 234 na nabanggit sa Quran. So kung titingnan natin yung meron dito na bagay na ganun kaganda yung kumbaga parang ay encouragement sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mas mapatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo na dun sa mga yung sincere ang kanilang hangarin. Kaya itong mga bagay na to ay alhamdulillah mapagnilay-nilayan natin itong mga huling sandali na to bago tuluyang mamaalam ang Ramadan, ay alam natin na minsan maring iba sa atin ay nakulangan ng mga nakalipas na araw, at ngayon ay magkakaroon ng pagkakataon ito pang natitirang mga 4 na araw o 5 araw ng Ramadan, ay wag nating sayangin, i-grab na natin yung opportunity na makabawi tayo. Kasi alam natin na may pagkakataon na ito yung panahon na mahirap para sa atin. May mga pagkakataon na dito naman tayo makakabawi. So, kunin lang lagi natin mga kapatid, yung pagkakataon na bakanting oras natin, ilaan natin sa pag-aaral, ilaan natin sa pagdidikir, paghingi ng istighfar. So yun ang isa sa mga nais ko lamang pong ibahagi na pagdating dito sa ano. Pangalawa ay ito yung pagkakataon naman na pagkakataon na yung damihan natin yung pagsusumikap natin sa pagbabasa ng Quran. Kasi itong ang panahon ng itong buwan na ito ay dito ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran. So kung ang Quran, kaya dapat maging maingat tayo mga kapatid, dahil kung hindi natin binabasa ang Quran, mas ano naman na baka tayo na ang binabasa ng Quran. So lagi nating sikapin natin, ini-encourage namin kayo sa mga hindi pa nakakabasa ng Quran, ay inshallah tuloy-tuloy naman ang pag-aaral natin sa Quran.
kahit man lang sa Zoom ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon. So samantalin natin itong mga kapatid. Ngayon kung hindi pa kaya, kahit makinig ng Quran, magbasa ng kahulugan nito sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ay makakatulong din yung mga bagay na yun. Pero syempre, mas maganda na yung nakakabasa tayong lahat. Alhamdulillah. Yun ang ano natin, yun ang i-target natin. Kumbaga parang yung pagkakataon ngayon is dumating na yung pagkakataon na ma-remind ulit tayo na magsikap tayo. Kahit ngayon na, pwede mong simulan ngayon, pwede mong simulan bukas. Pero hanggang kailan yun, hanggang kailan mo to i-delay? Yung paghanap ng kalaman na to na pagbabasa ng Quran. So every time na lang na dumarating ang Ramadan, hindi pa natin mabasa ang Quran. So maiya tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andito yung mga pagkakataon. Sa amin, alam namin na dati marami tayo dito sa klase. Pero ngayon unti-unti na lang yung mga nakaka-attend. Although siguro may mga excuses ang iba na dahil sa trabaho. Pero hindi naman doon dapat matapos. Andun pa rin naman yung lahat ng pagkakataon man, hindi naman tayo sa 24 hours nagtatrabaho. So bibigyan natin ng schedule yung sarili natin kung paano iilalaan natin yun sa mga darating na mga araw. At yung mga pagbabago na ito ay inshallah maging sa atin, maramdaman natin yung mga ganitong bagay sa huling araw ng 10 araw ng Ramadan at hangad natin na makamit natin ang Lailatul Qadar. Ito yung naman yung isa sa target natin ngayon na ito yung pinaka-highlights natin sa huling 10 araw ng Ramadan. At isang magandang paalala rin uli dun sa mga nais magbigay ng Zakatul Fitr ay huwag po makalimutan, huwag po natin kalimutan dahil ito po ay ating obligasyon na kapagbigay ng Zakatul Fitr bilang reminders na may oras pa naman at inshallah kung makapagbigay tayong lahat inshallah. Dahil ang Ramadan, ilang araw na lang, baka makaligtaan po natin. At andyan yung mga dua na magandang sabihin sa mga panahon na ito. Yung Zakatul Fitr, huwag natin pong kalimutan. Yun po, basta po tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng kabutihan. Itong mga mga ibada natin ay i-assess natin yung sarili natin. Halos araw-araw i-assess natin. Tingnan natin kung saan na ba tayo sa pananampalatayang Islam, na napapatibay ba natin ang ating pananampalataya. Doblehin po natin yung effort natin. Yung mga hindi natin nagawa ng mga nakaraan, sikapin natin sa ilang araw, magawa natin yung pagkakataon na yun. Alam natin yung sitwasyon natin ngayon medyo limitado, pero internally sa ating sarili, magagawa naman natin yung paraan kung paano natin magampanan yung nais nating hangad na gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi alam naman natin na itong panahon pa rin na to ay in-encourage pa rin natin yung iba na makapagbigay ng sadaka. Kaya napapansin natin tuwing Ramadan, dito nila nilalaan yung kanilang mga pera upang makapagbigay ng konting kasiyahan sa ating mga kapatid na medyo kinakapos sa buhay. So ito yung pagkakataon na nabibigay natin sa kanila yung kasiyahan. Although kahit hindi naman sa material na bagay yun na pagbigay natin ng mga sadaka, at least alhamdulillah, yun yung isang ito yung isa sa essence ng Ramadan ay yung pagbibigayan. Ngayon ito yung opportunity ng mga may kakayanan na dodoblehin yung kanilang mga pagkakaya. Ito yung panahon na mapapansin natin na maraming nagbibigay ng mga sadaka. So mashallah, tayo ay inshallah lahat tayo ay makapagbigay ng sadaka na kagaya rin ng mga nais natin na magampan, kagaya ng nagagawa ng iba. Ngayon, inshallah lahat tayo ay maging successful sa buwan na ito dahil hindi natin naman
inshallah, paabutan uli natin ng susunod na Ramadan, ay maging itong naibigay ko na kunting mensahe ay inshallah yung mapaglabanan mo yung sarili mo para makagawa ka ng maraming kabutihan, para mawala yung hadlang, ay inshallah maging malaking malaking magkaroon ng konting tulong itong aking mensahe na sa paggawa ng kabutihan ay wag na rin nating pigilan. Kumbaga yung sarili natin is i-attach na natin yung sarili natin sa kaalaman, pagganap ng kaalaman. I-attach natin yung sarili natin dito. Kasi kung hindi natin tutulong, wala naman ibang makakatulong dito mga kapatid. Kundi sarili rin natin yung makakatulong dito. Kasi kahit anong gawin naming kumbinse, kahit anong gawin naming pag-remind, kung hindi nyo rin tutulungan yung inyong sarili, ay hindi rin namin kaya. Ito ay nasa sa inyo. Ngayon, ang isang bagay dito, para magkaroon ng completion yung nalaman natin ngayong araw na to, ay iduwa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-aral. Iduwa natin yung mga bagay na maging maluwag para sa atin yung daan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kasi yan lang naman ang isa sa pinaka-key, pinakasusi na magpapatas ng ating pananampalataya. Yung kaalaman. Kasi kung walang kaalaman, paano mo rin malalaman na paano tataas ang iman? So andun din yung kasagutan na yung kaalaman pa rin is kailangan saliksikin at isabuhay. At kung kaya natin ay ituro na rin natin ang mga bagay na natutunan natin paunti-unti. At inshallah, hindi naman ganun ating nais ibahagi sa araw na ito, ay yun lang po naman ang aking hangad is magkaroon lang puro tayo ng kahit papaano ay realization sa kahit sa ika-5 araw na lang ang natitira or 4 na araw na lang natitira, ay magkaroon pa tayo ng panahon ng konting na makabawi pa inshallah. At tayo ay ang hangad natin ay pare-pareho na umangat tayo. Sikapin natin na lagi tayong umangat sa pananampalataya, sa kaalaman. Sisikapin natin itong mga brothers and sisters. So, inshallah, hanggang dito lang po muna ang aking maibabahagi patungkol sa ating natitirang araw sa buwan ng Ramadan. At inshallah, sa susunod po muli ay magkaroon po rin ng opportunity na At bago ko pala ibigay sa ating MC, meron lang akong ni-ready dito na isang hadiah na doon dito sa mga umattend ngayon, ngayong Zoom natin, inshallah iraraffle po ng ating MC yung kahit sino lang po nandito lang po sa Kuwait. Ano po ito po yung Quran na parang handy lang siya na Quran na may tajwid na at least galing lang sa effort ko ba. Wala namang sponsor. Tapos merong isang libro dito na kasama niya yung 99 Names of Allah, yung mga paliwanag in English. So inshallah magandang magkaroon ng collection niyo sa ito. May sama to sa inyong mga collection sa mga gagamiting paggagamit sa kaalaman. So ito yung binalot ko na para naka-ready na ibigay. Okay na ba, Brother Isa? So ako ngayon inshallah formal ko nang i-close yung aking nais ibahagi. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maganda, mashallah, ang ating lecturer na si Bro Amin Baltasar, sa kanyang napakamahulugang pagbabahagi o paalala sa atin sa nalalabing gabi sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, tayo na ay dadako sa ating question and answer. At pwede na kayong magsulat ng inyong mga
katanungan. Ngunit habang kayo ay nag-ano ng inyong katanungan at inyong sinusulat ng inyong mga katanungan ay bibigyan naman natin ng daan ang ating kapatid na si Bro Hamud para magbahagi sa kanyang magbahagi ah, sa kanya dito sa ating programang ito din. Alhamdulillah. Inshallah, tinatawagan natin ang ating kapatid na si Bro Hamud. Assalamualaikum. Naririnig ako. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa Allah lamang. Purihin ng Allah. At tunay nga po na lagi ko pong nababanggit at lagi po natin ito po ay lagi nating kasama sa ating buhay. Ito po ay ang tinatawag na saber. So ngayong Ramadan, dito po masusubok po natin, makikita po natin ang ating saber. Yung mga nakaraang pwede po natin evaluate ang ating sarili na tawag nito kung yung nakaraan ba, yung past ba ng ating pag-aayuno ay nagkaroon ba kung dati ang ating pagsasaber sa pag-aayuno ay 50%. So sa ngayon ay dapat ngayong present sa pagkasalukuyan ay gawin po natin, madagdagan po natin maging 75%. So ibig sabihin yung mapagtagumpayan po natin ang bawat sa araw ng pag-aayuno na may sagawa sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, na masagawa natin ng maayos ang ating pag-aayuno. At yun nga yung susunod ay future tense, yung panghinaharap, no, na kung ngayon ay naging 70 nung nakaraan ay 50%, ngayon ay 75%, inshallah, di ba? Na sa susunod na Ramadan ng ating pag-aayuno ay maging 100% sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po, napakatunay na napakabuti po ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay nga po na lagi po natin tatandaan yung isang ang tawag nito yung Surah Al-Asr. Makikita po natin doon na wal asr innal insana lafi kusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So nakita po natin na yung saber talaga nandoon po talaga. At sa panahon talaga po nito na lagi po natin tatandaan na yung saber po natin sa pag-aayuno ay yun po ang nagpapalakas po sa atin. Nagpapalakas po sa atin na anumang mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Yun po ang nagpapalakas sa atin na makaiwas sa anumang bagay na makasira sa ating pananampalataya. At makakaiwas po tayo sa matibay na tawag dito mga mabigat na pagsubok, kundi dahil po sa ating pagtiyatyaga, yung pagtiyatyaga po na yung pagtitiis po natin na tawag nito matuto, kagaya po yung napag-aaralan natin kanina na marami po tayong natutunan na paano tayo magbigay, paano po tayo makibagay. At yun po, napakainam po talaga ng buwan na ito, ng buwan ng Ramadan. At dito po tayo laging
tinuturuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag at lalong maging matiisin, no? At totoo po na sa pagtitiis natin, lagi po talagang nandoon. Walang ang tawag nito, walang walang kasinungalingan o walang katalunan. Hindi po tayo talo sa pakiging saber natin o sa pagtitiis natin sa ating pagsosom. Yung tawag nito, yung pag-skip po natin sa pagkain. So at pagtiyatsaga po natin na magbasa ng Quran, wala pong talo po doon. Wala pong talo. Nandoon po, lagi po tayong panalo. Yun po. At tunay nga po na nawa loobin po ng Allah sa susunod na yung mga wag po tayong manghihinayang, wag po tayong manghihina na alam po natin may mga ibang mga brothers natin na yung mga baguhan, lalo na po sa mga baguhan na minsan po ay parang hirap, no? Hirap sa pag ano po ng saum, ng fasting. Ganun rin naman po ako noon nung unang-una talaga po ang parang hirap na hirap. Hindi ko po talaga siya nakokompleto kasi ang nangyayari po noon is yung para bang pangsarili lang. Hindi ko talaga siya noong time na yun is para bang pangsarili ko lang. Hindi ko talaga isinusuko yung sarili ko, yung pag-iisip ko, yung kalooban ko sa diwa ng Ramadan, no? At dahan-dahan po, no, dahan-dahan po natin sa mga baguhan, lalo na sa mga baguhan na wag po tayong panghinaan ng loob na hindi po natin kaya. Kaya po natin 'yan, unti-unti po. At meron naman pong pamamaraan, dahil kung hindi po natin magawa, meron sa susunod na taon at sa buong taon kung paano natin na may sasagawa na kabayaran sa mga hindi natin na fasting na isagawang pag-aayuno. So napakabuti po kaya naalala ko nga po tawag nito na hindi po mahirap, no? Naalala ko po si Ustadz Wahibi na sabi nga po niya na ang Islam habang tawag nito, kung ito ay papasikip ng pasisikip, lalo naman po itong lumuluwag. So, yun po na kung ang tawag nito na ating isasabuhay ay ibibigay ang ating sarili, na hayaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kumilo sa ating buhay, ay talaga pong walang imposible. So, yun po, hindi po na kumbaga kung noon ay nahihirapan ako, ngayon po ay alhamdulillah. Alhamdulillah. So, yun po at nawa ay makapulutan po natin ng konting aral at napakabuti po ng Allah subhanahu wa ta'ala para dun sa mga sa susunod na taon na mag-aayuno, pagsumikapan po natin na ialay at ihandog ang ating pag-aayuno sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lamang po at nawa ay makapulutan ng konting aral. Wa akhiru da'wana anil alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Brother Hamud, sa iyong napakagandang pagbabahagi tungkol sa sabr. Alhamdulillah. At ito ang kailangan natin sa mga panahong ito, sa nalalapit na pagtapos ng buwan ng Ramadan sa gabing ito. Alhamdulillah. Kanina ay nasabi ko na bibigyan ng daan natin yung question and answer. So kung kayo ay may mga katanungan sa nauna nating speaker na si Bro Amin Baltasar, ay pwede nyong ilatag sa ating chat box, o pwede kayong pwede nyong via microphone, pwede rin kayong magsalita via microphone at para mabigyan natin yung mga katanungan sa mga kaunting kaliwanagan sa mga bumabagabag sa ating mga isipan sa pagkakataong ito. Inshallah, tayo maghihintay ng ating
mga unang pagtatanong o sinong mga nais na magtanong. Inshallah, hindi mo ko kayo kanina na para makapaghanda ng inyong katanungan. So, ngayon na po ang pagkakataon nyo sa inyong katanungan. At mamaya-maya ay magkakaroon din tayo ng sinasabi ni Bro Amin na pamamahagi niya via raffle